come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days. So ito, meron ng connection sa millennial kingdom, millennial reign. At bago dumating ng millennial reign, ano yung mga kaganapan? Kasi po, ang beginning ng millennial reign ni Christ, kunyari yung millennium, ano? Yung culmination of the times of the Gentile. Actually, the times of the Gentile, iko-continue yan dito sa 7-year tribulation. 7 years. Yan ang pinaka-peak. Kumbaga, yan ang kataas-taasan na kayang ibigay ng times of the Gentiles and the fullness. Until the fullness of the Gentiles become instant sa Romans chapter 11. Pag dumating ng fullness of the Gentile, lahat ng gusto niyang patunayan niya na. Lahat ng gusto patunayan ni Satanas, okay, you have the chance. You were given 6 millennia. Binigyan ka na ng 6,000 taon. Patunayan mo ang sarili mo. Lahat ng gusto mong gawin mo na. Para kay time of Job, di ba? Alala niyo yung time of Job? Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo na ang gusto mong gawin except his life. Take everything from him except his life. Gawin mo na lahat. Para ganyan yan, ano? So itong 6,000 years na yan, na lumipas na, it's like God giving man a chance or giving the angels a chance to do what they want to do, no? At ang pinaka-culmination naman yan ay yung 7 years tribulation. Yan o, yung fullness of the Gentiles. Alam nyo, dyan sa 7 years tribulation na yan, aangat actually ang technology ng tao. Kung sa ngayon, aangat ang technology, alam nyo, ako po'y na-ramaka, no? Meron ako pinapanood na Discovery Channel or National Geographic, masama na sa TV. Yung future weapons. At habang pinapanood ko, kaya awak-awas Pilipinas. Grabe na pagka-modernize ng military ng Israel, ng Europe, pagka-modernize ng US. Tayo talagang awak-awak ko. Oo. Ang shotgun natin, ang effective range, hanggang 30 years lang, no? Pero sa nila, ang shotgun nila, up to 100 yards, papatay pa. Diretso pa. 12 gauge yun. 12 gauge shotgun na up to 100 yards. Effective pa rin, diretso pa. Diba shotgun, pasabog yan? Pakalat ang bala niya. Sa atin, hanggang 30 yards, pwede pa. Aabot na ka pa niyan. Tama. Pero sa nila, 100 yards. Smart weapon. Pinakita yung tanke ng Israel. Habang tumatakbo, nakalak niya sa target. Hindi nagbabago yung point niya sa target. Habang tumatakbo niya. Habang nasa niya, pati yung machine gun nila, nakatutok sa target. Diba supposed to be yung pinaka-target ko pag nalulubak pa, babala niya. Kaya tatas din ang target ko. Sila nakafix. Lumulubak yung task pero yung pantira, diretso. Pero namangha ako dun sa spy cam. Yung mga CCTV na yan, nakapit yan sa buong mundo. Kaya kung magkano siya ng isang kriminal, kahit mga ibang bansa, at naispatan ng spy cam, naispatan ng mga CCTV, malalaman, Amerikano siya, i-register sa Amerika, at Pilipinas na yung hinahanap niya. Ano? Ganun, kabilis. Matter of minutes. Ano? Sa ngayon yan, high-tech na. Pero nyo po ba sa tribulation, mas high-tech pa. Ano? You can sabi na, you can run, but you cannot hide. Kahit saan, makikita ka. Ano? You can run, but you cannot hide. Bakit ang bagay? Kasi sa tribulation, that is the fullness. Yan ang fullness. Yun ang pinaka-tugatog na apex. Ang pwedeng patunayan, ang pwedeng gawin ng mga Gentiles. Ang pwedeng gawin ni Satan. Actually, ang nag-rule sa mga Gentiles during the time of tribulation is actually the Antichrist. At ang Antichristo is under the possession of the devil or Satan. Possession ni Satan, yung Antichrist niya. Pero Antichrist is not Satan. No? He is a human being. Ang Antichristo ko human being na under possession ni Satan. No? Okay, verse 14. Now I have come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days.
So, inulit ko, no? Yung latter days ng Israel, actually, ang full bloom ng mga Jew, dito po sa millennium. Ano? Sa millennial reign of Christ, nagiging sikat ang mga Jew. Pero it will be preceded by the fullness of the Gentiles. Kaya sabi ng Daniel sa mga Daniel, ipinapaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari bago dumating yung kaganapan sa iyong bayan sa kanilang millennial reign. Kasi na nga, mga noble na yan. Kaya doon sa John Daniel chapter 12, ikinuwento pa ng konti, no, yung tungkol sa time of Jacob's trouble, sa Daniel chapter 12. Okay, verse 14. And now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days. For yet the vision is for many age. Verse 15. And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I become down. And behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips. Then I opened my mouth and spake and said, and him that stood before me, O my Lord, small letter R, no? So, Daniel was addressing the angels. O my Lord, by the vision, my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength. For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? For as for me, straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me. Then there came again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me, and said, O man, greatly beloved, fear not. Peace be unto thee, be strong. Yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? And now will I return to fight with the prince of Persia. And when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come. But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth. And there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince. So, introduction lang yan. Ang detalye ng mga vision na pinapakita ni Daniel. Andyan na sa chapter 11. So, we'll take that the next Sunday or meeting. So, bigyan po lamang natin ng ilang highlights naman from chapter 10. So as I said, this chapter is the prologue for the vision of chapter 11, while chapter 12 is the epilogue. Yung nabanggit dito sa chapter 10, the third year of Cyrus' reign was actually 535 BC. No? Third year of the reign of Cyrus. So, kung makikita nyo, there is about 135 years before the closing of Malachi, no? So yung remaining 135 bago yung 400 silent years. Yan yung panahon ng Greek Empire, yung iba pa mga kings of Persia. So, kumbaga nagsisimula pa lang dito, nagsisimula pa lang ang Persian Empire. The first king of Persian Empire ay sino? Darius, which is the father-in-law of Cyrus. Kasi Cyrus, siya yung nasa lead ng campaign, nakipagdigma, pag-conquer. And there's nothing left to be conquered. Sawa na siya sa pag-conquer, kasi bumalik and he-assume the rulership of the empire. Napansamantala, habang nasa campaign siya, was given to his father-in-law, Darius. Okay? Ano pa? The battle, ito pong binabanggit dito sa verse 1? Ano? And the thing was true. The thing was true. Actually, ang sinasabi niya na ni Daniel, no? The thing revealed was truth. At ano po yung thing revealed niya? Na ni-reveal sa kanya is about the conflict, ano? Spiritual struggle or warfare. And this battle involved a spiritual struggle with demonic powers operating in the government of world system. Verse 13. But the prince of the kingdom of Persia, which stood me 1 and 20 days. But lo, Michael, one of the chief princes, one of the archangels, came to help me, and I remained there with the kings of Persia.
Nagkaroon ng 21-day struggle ang mga angels. Kaya mga angels, ni Lucifer, kasama si Lucifer, si Gabriel, kasama yung mga angelic host, away. Kasi nga, first day pa lang ng prayer and fasting ni Daniel, hindi nabubulabog na sila dahil talagang gaganapin, magaganap ang panalangin ni Daniel. Nalisun na rin po sa programa ng Diyos and they were alarmed. So makikita po natin na merong pakikialam mga demons dito sa under ng mundo. Akala pa natin itong pag-promote sa cards. Marami ng cards yan, di ba? Diba, yung SIM natin, actually, that is a card. Kaya tawag yan, SIM card, di ba? Mga SIM, ano pa? ATM, credit card, diba? Isusuwal pa lang yan, Yung lahat ng information, Akala natin, basta lang naisip ng tao yan. Actually, satanic force behind that because that will be used later on in the fullness of the Gentile. Kasi it was revealed in the book of Revelation that from 7 years tribulation, it will be a cashless society. And that is one way of control. If you can control the economy, if you can control money, walang buying and selling without the mark of the beast. Actually, that's talking of control. That's one way of control. At ngayon, pataas ng pataas ang antas ng card. Dati, kada isang bagay, may isang card. Gusto mo ng credit card lang siya. Gusto mo ng pangtawag, SIM card ang gagamitin mo. Gusto mo ng tungkol sa health, meron kang card. Pero ngayon, uso na sa maraming bansa. Isa lang na card, hindi na lahat. Pati license mo, hindi na rin. Sino na meron niya? Sa Taiwan, as early as 11 years old, in-issuehan na ng ganyang card. Pagsakay, pambayan ng matrikula, andyan na lahat sa card na yan. Mag-withdraw sila, doon na mismo sa campus. Lalagay na sila ng mga machines, ATM machines, Gusto nila magbayad, through card na rin. Nandun na lang. Isang card lang yan. Akala ba natin, basta lang naisip ng tao yan? Totoo sa mga kapatid, napaka-practical talaga yan, di ba? Very practical. Hindi ko ba naman, magbabayad ka ng halagang milyon, billion? Di ba? Kung ba nakaw pa sa yan, may snatch. Di ba? Mas practical talaga yung may card ka lang. Dahil pag nanakaw sa'yo, na-snatch sa yung card, malaglag yung wallet mo, nakuha yung card, ipablock mo lang, di wala nang sa yung card. Talagang practically speaking, may advantage siya. Kaso lang mga kapatid, that is not all there is to it. Hindi lang yan ang meron doon. Actually, there is a deeper thing behind that, and that is to control man. Para kontrolin ng tao. Again, ano yan? Tao lang nakaisip niya. Nakanik niya. Kaya dito natin mapuprove talaga na nakikialam ang mga demons sa affair ng tao. Lain sa Bibliano. The issue of a certain bill, the issue of a certain law, Diba, naging issue na sa atin yung national ID, national ID system. Actually, sa ibang bansa, ano na yan? Approved talaga yan. Pinapractice na yan. Especially nung nangyari yung 911. Nung nangyari yung 911, for easy tracking of the undesirables. Kung sino yung mga kahina-hinalang tao. Who was the president then? Bush pa, Kaya nag-issue niyan Kailangan na talaga ang national ID system. Sa Pilipinas yata, hindi ka approve, Mahirapan talaga sa Pilipinas ni siya, mahirapan natin, right? At security. Ano ba titigas ang ulo natin? Okay. So the prince of the Persian kingdom was the evil spirit of government working in and through Cyrus. Hindi mismo si Cyrus yung prince doon, but the evil spirits, na kumikilos kay Cyrus para mabago yung kanyang isip. Hindi siya mag-decide na pakawalan ang mga Jew. At pag pinakawalan niya ang mga Jew, that will be the beginning of the restoration of the Jews and eventually the restoration of the millennial kingdom. At alam naman natin sa millennium, si Satan ay ibabaon si Satan sa bottomless pit for 1,000 years.
And Satan don't like that to happen. No? Ayaw mangyari yan ni Satan sa kanya. Pero nasa programa na nga ng Diyos yan. Book of Isaiah pala, na-prophesy na si Cyrus in the person of the ravenous bird. Calling my servant from the east, a ravenous bird. Na ang akala ni Felix Manalo, siya yung ibong mandaragit na magagaling sa silangan. Kung titignan po natin yung geography, no? Iran or Persia is still part of the East. Di ba? Actually, ang Israel is still part of the East, di ba? Masalang Middle East. Yung mga countries dyan, mga neighboring countries, ang tawag dyan ay Middle East. So it's still part of the East. Kaya yung calling my ravenous bird from the East, hindi necessarily Pilipinas lang yun. Kasi itong si Cyrus the Great, galing siya ng Persia. Galing siya sa Medo-Persian Empire. Diba? Medo-Persian Empire, that's still part of the East. So, Book of Isaiah pa lamang, prophesied na si Cyrus. Kaya talagang magaganap yung restoration because that will be a decree that shall be issued by Cyrus the Great. Ano? Utusan siya ng Diyos na pabilikin, i-restore ang bansang Israel. At sa kanyang utos, there were two decrees. One led by Zerubbabel and one led by Ezra, the scribe. Okay? So, what happened? Michael, the archangel, came to Daniel's assistance in the conflict precipitated by the prayer of Daniel. That was the meaning of the vision. That world governments of the times of the Gentiles are operated by unseen evil spirits or demons in the satanic world system. Ano? And described in there Daniel's prayer for his people, whose ultimate restoration in the kingdom will be preceded by the end of the times of the Gentiles and the government of Satan and his demons, according to Revelation 20 and verse 13. So, next Sunday, Lord willing, atin kong yung detalye, yung mga vision pinakita kay Daniel. Okay? So, as I said, kung chapter 10, that's the introduction, the prologue, of what took place bago na-receive the Daniel, yung kanyang vision in chapter 11. So, this is actually a very interesting study. Alam nyo, ito yung nung nasa high school, board sa history. Yung iba sa basketball board eh. Kaya yung ayaw sa math. Kaya talaga kami na doon. Ayaw sa math talaga. No? Iba naman, sa history naman. Ano? Pero palagay po, boring na ang history pag hindi mo pa nakukonect. Hanggang hindi mo pa nakukuha yung picture. Parang jigsaw puzzle. Pag isang piraso pa lang hawak mo, kung isa pa lang tatamarin ka na kahit, ano to? Ano pa, uglayan nito? Bakit mo mayroon na kung saan siya? Pero pag hindi mo na nabubuo, maganda pala scenery maganda pala yung picture na ito Ganyan po ang history. When you put every bit and pieces, in its place, makakabuo ka ng senaryo, nakikisa mo yung kabuunan niya. And it actually becomes very interesting. So ito po book of Daniel, lots of historical events are seen in this book, lalo na yung mga mangyayari sa future. So, we are blessed. Sasabihin mo natin na blessed tayo. Kasi po, lots of people right now are wondering, baka nadadala din sa doomsday na yan Baka yung iba siguro, nag-propena na. Yung iba biglang nag-repent. Mabuti kung nag-repent yung iba, dahil magugunaw ng mundo. Pero pag wala na yung dilubyo, balik na naman sa kasalanan. So, bakit sila nagkakada ng pagpapil? For lack of knowledge, dahil hindi sa pagkakamali. Kaya kung masasabing mapalad tayo, because usapan na natin katotohanan. Alam mo natin ang programa ng Diyos. Alam mo natin ang sequence of events. Brother James ko lang, tablado na sila. At kung magiging end of the world, i-delay yung pa. It's true. Matagal pa tayo rito. May 1,000 years pa tayo rito kilalagi. Pag magiging katapusan na ng mundo. Ang katapusan ng mundo, sa end na,
Anak, Converse sila, naglanar. Ano pag-ugunar? Mahahati raw ang mundo sa dalawa. Nababasa ko ng diaryo ng mga mga. Diaryo na pabibiyak daw ang mundo. No? Ang mangyayari yan sa end of millennium. Parang wala pa yung millennium. Kasi pa tayo rito eh. Sa libot taon pa tayo mananatili dito. No? Magbabakasyon lang tayo ng 7 taon sa langit. Habang nag-tribulation dito ng 7 years, tayo nagbabakasyon muna sa langit. And after 7 years vacation, babalik na naman tayo and we'll stay for another 1,000 years on this planet. Kaya kahapon, napag-usapan nga yan eh, sa Congress, ano, yun. Sabi ni isang preacher, sa ano kaya, sa millennium, balik yung mga high-tech technology, balik. Palagi ko po, wala lahat yan eh. Ganyan yung bakit? Yung earthquake na magaganap sa tribulation, di ba lahat ng mga infrastructure? Walang makaka-withstand na infrastructure. Ano? Dahil sabi ng Bible, yung magaganap na quake, earthquake sa tribulation, hindi pa naganap kailanman at hindi na uli mahuli. Hindi pa naranasan ng mundo yung ganun earthquake. So, wala pang nakapag-develop ng mga building or struktura na makaka-withstand sa ganun kalakas na earthquake. Kaya lahat yan, giba. Saka isa pa, there is no need for it. Kasi ang mangyayari sa millennium, Edenic time. Kung yung Edenic condition, kung yung Edenic environment, yun ang magiging condition sa millennium. It will be a perfect environment. The animals will turn carnivorous. Wala nang papatay ng hayop para kumain. Ang leon hindi papatay para makakain. Kasi babalik na sa Edenic time eh. Lahat gulay at damo. Karne. Walang karne. Sotas. The lion will eat straw. Sabi, di ba? Like the ox. The lion will eat straw like the ox. So, babalik sa Edenic condition. Technology. Wala nang barbecue. System nila. Hindi nakikita ang barbecue doon. Dahil puro tayo herbs. And fruits. The Edenic condition. The children will play with the snakes, and the lamb will play with the lion. Tsaka mga saints na nasa millennium, hindi naman nila kailangan kumain, hindi gusto tulog guys, dahil glorified state ka eh, nasa glorified body ka. There's no need for high technology. Okay, tayo tumayo sa close prayer. Heavenly Father, salamat po Ama sa inyong kabutihan, salamat sa inyong grasya, salamat Ama sa inyong katotohanan, salamat Ama sa liwanag na binigyan ng salita for saving us from darkness of ignorance. Salamat Ama that once again your word is proven na sa inyong pagbabalik and the beginning of the restoration of the Divine Kingdom is not known by everyone, kundi kayo po lamang nakakita. Help us, O God, to have the proper response, the proper reaction sa inyong bagay. That we will react not in complacency, kundi as taking our the opportunity, every opportunity na may pagtimpuran. There's much na kami po yung nasa latter days, nasa end times, and papalapit ang inyong papalapit. Nawa po Ama, hindi kami magpa-relax, kundi magising Ama sa araw-araw sa katotohanan ng kanyang oportunidad, makikita pagpikuran, at makapagbalita sa mga tao tungkol sa kaligtasan tayo, Kristo. At sa aming pagpapatuloy Ama sa aming gawain sa mga ito, pinagdalangin na ako kung ng patnubay, hindi ba ng Espiritu, pamanaan kami Ama sa aming gawain, sa ito po patuloy na ikakasap ko rin, hindi ka naman. Ito ang dalangin sa mga ng Panginoon Jesus. Tawagin po natin. Kaupo na ako